So mga lodi, no, diskarte natin dyan. Para, ito kasi manipis lang to, 1.2 lang. So pag hindi natin nilagyan ng ito pagpatigas, ang mangyayari pag hininangan natin to, titikom yan dahil isa sa mga karakteristik ng bakal, pag nainitan, bumibingkong. So pag hindi natin nilagyan ng ganito, pag nainitan yan, lulubog yan. At yun na ang magiging sakit na natin ng ulo kung paano natin papantay. Kaya nilagyan ito ng pangpatigas. Then yung kabila, ganito din. Yung may kadugtong to, nilagyan din natin ng pangpatigas yan para hindi bumingkong. So yun, dudugtungan lang ngayon yan. Ano pala ito? Railing ng hagdanan. So, yung mga kasamahan ko, mga pag-ito. Ano to? Mga bagong luma. Bago na, niluma pa. Bagong salta. Bagong layak. Ay, yung... So, kailangan din pag nag-ano kayo, dugtong kayo ng ganyan, lalo eskwalado. Ganda kung may ano, yan, may patag na patungan. Ulin nyo lang muna yung isang side, tapos maghinang kayo. Ito lang, tutukunin nyo muna to. Ito, ayan o. So, kung saan malapit, doon kayo mag-spot. So, papunta sa rito, dito ang hinang nyo. Yan. So, isang spot lang muna bago nyo anuhin ulit. I-align. So, dito mga lodi, parang ano tayo. Parang nasa tisda tayo. Tisda ba? Oo. Ayun sa mga to, nung nag-aral ako, ispatan mo muna bago mo ng eskwela. Sa pinakagilid. Yan. Nag-aral ako, gumastos ako, no? Nilasing ko yung nagturo sa akin. O sila libre. Wala naman kasi, hindi naman kasi kami ininom. Kasi mo kami, kuya. Mag-filler kayo para alambre, manipis yan. Sana yung tira natin ganun. Alambre, kailangan to piliran ng alambre dahil masyadong manipis yung bakal natin. At mga lodi, paalala ko sa inyo kung halimbawa magpapagawa kayo, huwag na kayong kumuha ng manipis na materyales. Sa umpisa, nakakamura kayo dahil mura ang materyales. Pero kapag tinarabaho na yan, lalo kung arawan ang trabahador nyo, ay kung sa tingin nyo nakamura kayo doon dahil manipis yung kinuha nyo, mababa ang presyo, pero madadali kayo sa tagal ng panahon ng pagkatatrabaho nila. Kagaya niya, maraming proseso ang gagawin para maidugtong ng maayos yan. Ngayon, kung makapal, di sana rekta na. Wala nang maraming proseso. So, dahil manipis, iningatan natin yan, hindi bumingkong, nilagyan pa natin ng patigas. At yun nagpapatagal sa trabaho natin. So, yan, mahirap i-maniobra pag manipis, mga lodi. Kaya, sa halip na nakamura kayo, napamahal pa kayo dahil matagal gawin. Sige, tutulungan ko muna sila dapat hirap sila diskartihan. So mga lodi, maglalagay tayo ng railing dito. So ang problema natin dito, dahil naka-tiles na, hindi na natin to basta-basta na barinahan na lang, dahil dry pack ang gamit nila dito sa tiles. At tingnan nyo, ito yung hinukay na namin ay walang laman, ampaw. Kung babarinahan natin yan, ang mangyayari ay mababasag. So ginawa natin dyan, nilagyan natin tape, then ginarinder natin, tinanggal natin yung tiles na insakto lang ito. Itasan nyo
to, butasan nyo to. Ito, butasan yung tiles. Ay, yung ano, karton. Para, ayan, malapad oh. Para isuslog nyo dito. So, isa sa mga problema namin dito mga lodi, yung ano kasi no, yung tiles gloss, madali ito ng welding. So kailangan lagyan natin ng protection. So ano na to, hinukaya natin to, then naglagay tayo ng tubular, pinaliit natin para dito natin isuklob yung tubular. Nagtanim tayo ng mga 10 mm para itong tubular na to i-welding dyan para isaklob natin para malinis din lang. Okay, o banak, banato na. Linis na para hindi na magbalat pa dito. Kasi naka-tiles na to, malinis na. So may i-repair na naman yung pintor. Ay, yung binungkal namin doon na i-repair na naman ang pintor yan. Talagang ganun. So mga lodi, maglalagay na tayo ng reading dito. At problema natin dito mga lodi, hindi ito pwedeng barinahan dahil ano to, dry pack, no? Pag binarinahan natin yan, mababasag, kakapak. Kakapak yung ano nila. So tingnan nyo kung gaano kalalim yung hinukay namin. Kailangan kasi natin makuha yung talagang matigas, yung semento, yung slab para makapagtanim tayo ng bakal. Kaya hinukay natin yan malalim, nasa halos 7 cm yung dry pack nila na pag binarinahan natin ay wala ring tibay kasi malambot yan, buhangin lang. Kaya binutas natin para ilagay natin to. Okay, yan. Ilalagay natin yan and then so ayan, maglalagay tayo ng ito, tubular to na 2x4, pinaliit natin para isuklob natin dito yung ating pinaka poste ng railing. Then bubuhusan natin to ng semento para tumigas. Okay, then yung pang bakal na to ay mag-welding tayo dito para tumibay. So ayan, pinalalagyan natin ng halo para tumigas, dahil isang poste lang ang ilagay natin dyan dahil alanganin, masikip. Kaya kailangan yun na matigas. Siksikin mo ng saksakin mo, maybe huwag kang mahiya. Takot ka dyan magsaksak, hindi yan magre-reklamo, siminto lang yan. So yan mga lodi, isusot lang natin yun. Pukukin mo man. Sige, pukukin mo para pumasok yan. Dito ka magpukpok sa kanto. So dito mga lodi, lalagay na tayo 1 by 1 na tubular yung kagaya nun. So ang spacing natin dito ay 15 yung papasok, no? Kasi to 30. So 30 pagka dalawa ang papasok sa plano, kasi dalawa yung papasok dito. So kailangan tong tong gitna ay 15, then dito hanggang dito ay 7.5, dito hanggang dito ay 7.5, yun yung gitna niyan ay 15. So pag simula dito hanggang dito ay 15 din yung pagitan niyan. So kagaya nito, ito yung layout natin. Simula rito hanggang dito ay 15 cm. Ito naman hanggang dito ay 15 cm din. So para magiging pantay. And then kuha tayo ng label bar. So i-label natin dito hanggang dito, tumbok niyan.
Yun ang susundan natin ng paglagay ng mga baluster niya. Ito po, yung nakapatayo na yan na 1 by 1. So, ganun mga lodi ang layout nyo. So, kailangan lang makuha nyo yung insaktong spacing. At ito, ang nasa plano ay nakatanim dito. Yung mga 1 by 1 na tubular. Sa kaso nito ay hindi na natin pwede gawin. Dahil mababasag itong tiles pag binarinahan natin. Dahil meron ng tiles. No, kadalasan, nauuna itong mga gabay bago ilalagay yung mga tiles. So dito nauna sila. Kaya hindi na tayo pwede mababasag to. Dahil ang ginamit nila dito ay dry pack. No? Kaya dry pack, kapak. No, pagka nagkaroon ng vibration to, biranahan natin ng barina ay hindi tayo sure na hindi siya mapabasag. Pero most probably, magkaroon talaga ng basag yan. At yan ang iniiwasan natin dyan. Makabasag tayo ng tiles. So, solusyon, ganyan na lang. So, dito naman ay supposedly dapat ito dalawa tong pinaka-poste niya magkabilaan. Kaso lang dito, masyadong maliit yung space. Kaya minabuti natin na isa na lang yung palit. At supposedly dapat ito mahaba pa. So dahil maliit lang ang hagdanan, kaya kita nyo, maliit na lang yung bali niya rito. So dapat medyo mahaba sana ito. Kaso lang sisigat dito. So hindi laging nasusunod yung standard kapag ganito yung trabaho natin na maliit yung paglalagyan natin. So nasa diskarte na lang yan ang gumagawa. Ang importante, hindi naman siya masagwa tingnan. So, ito na mga ano din, lalagyan na natin ng mga baluster na 1 by 1 na tubular. So, yun yung spacing natin, 15 cm. No, papasok dyan dalawang tubular sa isang step. So 15 cm yan. Gitna ng ano, ayan yung guhit natin. Para hindi tayo narito. Then papakulod muna natin kay Romeo. Para malaman natin kung titigas nga ito. Pag napulweld yan, tingin ko titigas naman na. So, problema kasi natin, hindi tayo pwede talaga magbutas dito. Baka makabasag tayo ng tiles. So, tingnan natin, pulweld muna natin to para malaman natin kung tubigas itong ilalim. So, dito mga lodi, no? Gagawin natin ito na binutas na natin yung semento, no? Yung pader. At dyan natin ibabaon yung ating mga baluster na 1 by 1. So ito lang yung hindi maganda kapag nahuhuli itong mga bakal dahil nadudumi yan. Masuna ang ano yan, ang bahalang magsara dyan ng mga binungkal natin na semento. So, babalikan ng mason yan, din siyempre babalikan din ng pintor. Kaya dapat na una itong railing para hindi na ganito ka dumi ang mangyayari. So panibagong linis na naman yan, panibagong pintura. So ganun talaga, wala tayong magagawa. At ito na ikabit na natin to sa ibabaw na railing doon. So ayan ang tsura. So ito pang part na ito, lagyan natin ito ng polypack masilya. So masyadong manipis yung bakal natin, 1.2 lang.
No, ang tip ko sa inyo mga lodi, no, kapag papagawa kayo, huwag na kayo magtipid ng materialis. Hanggat maaari yung makapal na materialis ang ipagamit nyo. Dahil ito po sa materialis lang kayo nakatipid. So, ang arawan to ay mababawi din ang trabaho ng arawan dahil nakapagtrabahoin yung manipis. At hindi lang yun, nabubugbog yung bakal. Kaya mas mainam yung makapal na materialis yung ipagamit nyo. Mas matibay na, mas madali pang trabaho. Step. So, napakatigas nito mga luli, matibay. So, dahil ang ginawa natin dyan ay nagbaon tayo dyan ng ang quad tubular, no? Pinaliit natin kung sinuksok natin yung tubular, pinakaposto niya. So, itong mga portion na to ng mga pader na binutas natin. So, ano yan, mason na ang magtatrabaho niyan. Then, siyempre, babalikan din ng pintor yan. Dahil nasira. Wala pa talaga magagawa. Kaya, muli na nga itong ginawa. Hindi masisira at masisira. At ang pangit pa dito, no? Tiles na. Hindi rin maiwasan na mapatakan ito ng baga ng welding. So, kaya kung magpagawa kayo ay hanggat maaari mauna itong mga bakal bago pa kayo mag-tiles para iwas na rin sa perwisyo na pwedeng maidulot ng pag-welding dito. Okay mga lodi, no? Tapos na tayo dito. Naglilinis na lang si Romeo, no? Ato ang mga kalat na iniwan natin ay nililinis din natin ito. So dito, ginawa namin dito ay bawat isa nito ay tinaniman namin ng bakal. So dito, ang pag-repair nito either yung pintor or mason ang magtatapal ng mga butas na ginawa natin. So ito, nakalubog yung bakal, nakalubog sa semento, kaya hindi yan makikita pag tinakpan na nila. So ito yung para natin na matibay, no? Napakatigas nito. Anong uga mo ay hindi na basta-basta gagalaw. So ganito yung diskarte natin. So kung mapapansin nyo ay yung portion na doon sa taas ay malaki, and then dito ay maliit lang. So dahil sa yung semento na yan, mataas yung semento dito, pagdating doon sa taas ay konti na lang dahil merong ano dito, hugasan, hugasan ng kamay, mga bata, daycare ito. So ito, tapos na to, no? Bahala na si pintor dito magpaganda pa lalo sa gawa natin. So, bali, 3 araw natin na tinarabaho. So, 2 tao. So, dito ay yung mga napatakan ng welding natin, dahil hindi talaga maiwasan. No, ay nilinis na ni Romeo. Parang walang nangyari, Romeo, no? Walang iniwang bakas. So, ito mga lodi, para hindi na kayo problema, hindi na sumakit ang ulo nyo. So, ingatan nyo talaga to. So, ito, ginamit namin karton. So, dahil manipis lang din yung karton, tumatagos pa rin yung baga at pumupunta sa may tiles. Kaya nagkaroon ng problema. Dumikit yung baga sa tiles. At yan ngayon yung nililinis ng kasama ko. So far ay kahit paano nabawasan yung sakit sa mata pag tinignan.
Pero hanggat maaari, susunod yung gagawin namin ay yung karton na itatapan namin kung may ganitong sitwasyon ay kailangan basa na. Basang karton ang nilalagay para pag bagsak ng baga, mamamatay na agad, hindi na gumulong. So, pero kung hanggat maaari, pag naglagay nitong grills ay hanggat maaari ay wala pa dapat na tiles. Mauna dapat ito, saka pa lang sila mag-tiles para nang sa ganun talagang iwas ang problema. Dahil kung masilan yung nagpapagawa ay sigurado wala na tayong makukuhang sweldo, abonado pa pag pinapalitan sa atin. Pero so far, ayan, nakikita nyo, hindi naman na halata. Huwag lamang titigan ang gusto. Yun ang nagiging problema namin dahil yung karton ay manipis lang, tumatak talaga yung baga. So yung mga kanto na to na medyo ay pintor na, si pintor na ang bahala dito na magmasilya at magpintura nito. Okay, mga din mga hindi pa naka-subscribe, paki-subscribe na lang mga lodi sa channel namin. Paki-follow sa Facebook page. At siyempre kung sino man yung gusto magpagawa, PM lang kayo sa aming Facebook page na Kuya Ray the Fabricator. Okay, anything na pwedeng basta fabrication ay obra kami dyan. Okay. Tsaka ito mga rodin, kasama pa to sa ginawa namin dito. Railing. Tubo lang ito. Yung GI pipe ang ginamit natin dito. Bali 1 week na tinrabaho dito. 3 araw dito na trabaho. Sama to. At 3 araw din dito. Bali 6 days. So patapos na kami, maglilinis na lang.